Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Aming amang makapangyarihan sa lahat, buong puso po kaming lumalapit sa inyong presensya at habag sa pagkakataong ito. Marami pong salamat sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob mo sa bawat isa. Patuloy mong dalisayin ang aming mga puso upang makalapit kami ng may kabanalan sa iyong harapan. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin ang iyong gabay at proteksyon. Samahan mo kami habang binubulay-bulay namin ang iyong mga salita. Nawa ay maantig ang aming mga isipan at puso sa pamamagitan ng iyong mga salita. Gabayan mo, Panginoon, ang bawat kabahagi ng devotion na ito, gayon din ang lahat ng aming mga tagapakinig. Ikaw, Panginoong Hesus, ang makita ng bawat isa sa pagkakataong ito. Sa pagbubulay-bulay namin ng iyong mga salita, dalangin ko na mabago ang mga pananaw namin sa buhay. Maging ehemplo kami ng bawat isang makakasalamuha namin, lalong higit sa aming pamilya. Ang katagumpayan ng devotion na ito, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo. Ang lahat ng kapurihan ay tanging sa iyo lamang, Hesus, aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat, Ginang Panaglima. Hindi man natin nakikita ng pisikal ang atin poong Panginoon, ngunit ramdam na ramdam po natin ang kanyang presensya at pagpapala niya sa atin. Sadyang hindi matatawaran ang kanyang kadakilaan. Pakinggan at ating damhin ang isang awitin na may titulong With a Thankful Heart. With a thankful heart and a song of praise, we've come to you, gathered in this place, for the things you've done and for who you are. We worship you with a thankful heart. With a thankful heart and a song of praise, we've come to you, gathered in this place, for the things you've done and for who you are. We worship you with a thankful heart. So we lift up. So we lift up our praise and we lift up our sacrifice to you. Lord, we offer our prayers and we offer our lives in gratitude for all you do. We worship you with a thankful heart, with a thankful heart, we will give you praise. You've been so good, covered us with grace. You have been our strength in a time so dark. So we worship you with a thankful heart. So we lift up our praise. We lift up our praise and we lift up our sacrifice to you. Lord, we offer our prayers and we offer our lives in gratitude. We lift up our praise. We lift up our praise. Lift up our sacrifice to you. Lord, we offer our prayers and we offer our lives in gratitude for all you do.
with a thankful heart. We worship you with a thankful heart. Oh, we give you thanks. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, we give you thanks. Sadyang kapuri-puri ka aming Diyos, Ama, pag-ibig mo'y wagas at wala nang tutumbas. Sa puntong ito, tayo ay binayaan ng pagkakataon na makasama natin ngayong umaga upang ibahagi sa atin ang salita ng Diyos at ibigay ang kanyang refleksyon. Walang iba kundi si Pastor Lionel Nuque. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Pastor Lionel Nuque, Youth Pastor mula po sa Community of Biblical Faith, San Pablo City. At una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat po sa pagkakataong makapagbahagi ng ilang mga katotohanan mula po sa salita ng Diyos na nawa po ay makapagbigay sa atin ng dagdag na inspirasyon at encouragement sa ating buhay at maging sa ating pong pamumuhay. At ang nais ko pong ibahagi sa bawat isa ay ang patungkol nga po sa salitang pagpapasalamat. Kanina pa lang po sa simula ng ating programa o gawain, ay damang-dama ko na nga po ang ating pong pag-uusapan ngayon na yung lubos na pagpupuri po natin sa Panginoon. Kaya ang title po ng maikli po nating devotion ngayon ay pinamagatan po nating sa lahat ng bagay ay palaging magpasalamat. Na ito po ay madaming beses na nabanggit po sa Biblia. At ilan po ay makikita po natin sa 1 Thessalonians 5:18. Sinasabi po doon, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. And isa pa pong talata, matatagpuan sa book of Ephesians chapter 5 verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. At isa pa pong talata na nagbibigay din po ng paalala pagdating po sa salitang pagpapasalamat sa matatagpuan po natin sa book of Colossians chapter 3 verse 17. Sinasabi po dito, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. At madami po pong mga talata, di lang po natin may isa-isa po ngayon na kung saan ay naitala nga po sa salita ng Panginoon ang tungkol sa salitang pagpapasalamat. At gusto ko po mag-concentrate dun sa una pong talatang ating binasa po kanina sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. At dito po ay may dalawang tanong lang po tayong sasagutin sa ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Una po is, what does it mean to give thanks in everything? Ano po ba ang ibig sabihin na tayo po ay magpasalamat sa lahat ng bagay? And the second one is, why should we give thanks in everything? Bakit tayo dapat magpasalamat sa lahat ng bagay? Ano po? So, sagutin po natin yung unang tanong. What does it mean to give thanks in everything? It means to give thanks in good times and bad times. Doon po sa part ng good times, marahil lahat po tayo ay mag-agree na nararapat po tayo magpasalamat sa Diyos. Tama po ba? Pag maayos po ang ating buhay, ang ating pamilya, sunod-sunod ang mga blessings na natatanggap po natin, hindi po tayo nagkakasakit, at madami pa pong bagay na marahil pwede po natin ipagpasalamat sa Diyos. Ano po? Pero paano naman po yung mga panahon na dumadaan po tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok? Pwede pa din ba tayong magpasalamat sa Diyos? Yes po. Pwede pa din po. Bakit? Dahil kahit may mga iba't ibang klaseng pagsubok po tayong nararanasan, ang Panginoon po natin ay nandyan palagi upang tayo ay tulungan at gabayan at kung paano po natin malalagpasan ang iba't ibang bagay na ating pong pinagdadaanan sa buhay.
Kaya nga po sabi, give thanks in all circumstances. Meaning, ano man po yung maging sitwasyon natin sa buhay, mabuti man yan o sa tingin po natin, ay hindi, ay ugaliin po natin magpasalamat. Hindi po ibig sabihin maging sarcastic po tayo. Na ang daming problema, Lord, thank you, Lord. Ano? Wow, sunod-sunod ang problema, thank you, Lord. Ano po? Ang hirap ng buhay, thank you, Lord. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Ang ibig po natin sabihin, anuman po ang maging sitwasyon, dapat lagi pong tama ang ating pong reaksyon. Ayun po ang ibig pong natin sabihin dito. Give thanks in good times and bad times. So that's the first one po. Pangalawa, what does it mean to give thanks in everything? It means to give thanks in big things and small things. Madaming iba't ibang klaseng pagpapala ang pinaparanas po sa atin ng Diyos. Yung iba minsan ay talagang mapapatalon po tayo sa tuwa. Ano po? Yung iba naman po sa sobrang laki ng blessing talaga mapapaiyak pa po tayo. Pero may mga pagpapala din po na minsan tinitake for granted po natin. Nakakala natin minsan normal na lang po ito o parang usual na lang. So halimbawa na lang po yung simpleng pagising po natin sa umaga. Yan po ay isang napakalaking pagpapala po sa atin. Ano po? Yung magkaroon po tayo ng pagkain sa lamesa ay isa pong malaking pagpapala din po yan. At makarating po tayo ng ligtas sa mga lugar na ating pinupuntahan, another blessing po ito. Ano po? Makapulot ka ng piso sa daan, still a blessing po. Ano po? At madami pa pong mga pagpapala sa bawat araw na ginagawa ng Diyos ang patuloy niya pong ibinibigay sa atin. Kaya gaano man po kalaki o kaliit, gaano man ito ka-special or ordinary po lamang sa atin, it's still a blessing. Ano po, kaya huwag po natin kalimutang magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen. So, yan po yung ating pangalawa. So, pangatlo po natin, what does it mean to give thanks in everything? It means to give thanks in yes or no. Ano po? It means to give thanks in yes or no. Marahil lahat naman po tayo ay nananalangin sa Diyos. Tama po ba? At marahil lang po sa naging panalangin natin, na kung saan ito po ay naayon sa kalooban ng Diyos, ay Kanya pong ibinigay sa atin. Pero di ko po alam if naranasan din po natin manalangin sa Diyos, lumapit po tayo sa Diyos para sa isang bagay, pero hindi niya ito ibinigay. O hanggang ngayon ay hindi niya po ito ibinibigay. Ano po? Dahil marahil may dahilan ng ating Panginoon at kung ano man po yung dahilan ng ating Panginoon, ito po ay para lamang sa ating pong ikabubuti. Lagi po nating tatandaan ano man po maging sagot ng Panginoon sa ating pong mga panalangin, either yes, no, or wait. Ano man ang sagot niya sa lahat ng ito po ay may kalakip na mabuting dahilan para sa iyo at para sa iba. Ano po, lahat po ng sagot ng Panginoon ay the best. So, kaya sa lahat din ng pagkakataon na naman po maging tugon ng Panginoon sa ating mga dalangin ay matuto po tayong patuloy na magpasalamat. Ano po? Iyan po ang ilang mga kasagutan sa una po nating katanungan. At punta po tayo dun sa pangalawang tanong po natin. May dalawa lang po tayong sagot dito. Why should we give thanks in everything? Why should we give thanks in everything? The first one is because it is the will of God. Ano po? It is the will of God. It is for His glory. Ano po? Tandaan niyo po yung story dun sa pagpapakain ng ating Panginoong Hesukristo sa 5,000 tao o higit pa. You only have 5 loaves and 2 fishes. Pero ano po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Nagpasalamat po siya sa ating Diyos. Naging tama po ang kanyang tugon at pinagpala siya ng Diyos at nagkaroon ng milagro. Napakain niya ang lahat ng tao at may labis pa. Pero hindi ko po sinasabi dito na pwede din po itong mangyari sa atin. Ang gusto ko pong makita natin dito ay ang pagkakaroon po natin ng tinatawag na contentment sa buhay. Na matuto po tayong makontento sa kung anong meron tayo. If ito lang po ang meron tayo ngayon, thank God. If ito po yung sitwasyon po natin ngayon sa buhay, thank God. Ano po?
ito po ang isang itinuturo sa atin ng Diyos. At pag nagawa po natin ito, naipamuhay po natin ito, ano po ang magiging bunga nito? Matututo po tayo palaging magpasalamat. Ano po? And also, not only for God's glory, but also it is for our good. Tulad po ng sinasabi sa Romans 8:28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Ano po? Hindi lang po ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, kundi ito po ay para sa ating po ikabubuti. And lastly po, na gusto ko pong iwan sa bawat isa as I end. Why should we give thanks in everything? Not only because this is the will of God, but most especially because of the works of Christ. We can thank God in everything because of Christ, and not because of circumstances. Because circumstances change, but Christ do not. Ano po? Kaya lagi po tayong pwede magpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos po natin, ang ating pong Panginoon sa Kristo ay kailanman hindi po nagbabago. Nagbabago man ang sitwasyon, pero ang ating Diyos kailanman ay hindi magbabago. At ano po ba ang binigay sa atin ng Diyos because of His Son, Jesus Christ? Hindi po natin ito matatagpuan dito sa mundo, but in heaven. Ano po? Hindi po natin dito sa mundo natin matatagpuan yon, kundi sa langit. Ano po? We have eternal relationship. We have eternal residence. Ano po? We have eternal rest. We have eternal resurrection. We have eternal reunion. We have also eternal rejoicing. And of course, we have eternal rewards. Yan po yung mga bagay na yan ay nakamit po natin, naranasan po natin. Tayo po ay binigay po natin yung buhay po natin sa ating Panginoong Kristo. Ito po yung mga bagay na hindi mabibigay po ng mundo o hindi natin mabibili dito sa mundo, kundi matatagpuan lamang po natin kung ito po, kung tayo po ay may personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. At kung magkagayon, ang mga pangakong ito kailanman ay hindi na po mawawala sa atin. Kaya po yung mga bagay na meron po tayo ngayon dito sa mundo, walang-wala po yan sa mga bagay na meron po tayo sa langit because of our personal relationship of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nawa po this morning ay napaalalahanan po tayo, nabusog po tayo, na-motivate po tayo muli sa pamamagitan ng buhay at mayamang salita ng ating Panginoon. Muli po, marami pong salamat sa pagkakataong makapagbahagi po sa bawat isa ng salita ng Diyos. So tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, Diyos na pinagmumula na mabuti at ganap na bagay, marami pong salamat. Dahil sa simula pa lang po ng araw na ito, binusog niyo na po kami ng iba't ibang mga pagpapala. At salamat Lord sa buhay ng bawat isa na sa kabila nga po ng sitwasyon na aming pinagdadaanan. Alam po namin kung gaano ito kahirap sa bawat isa. Thank God. Salamat po sa inyo. Dahil ano man po ang aming pagdaanan, kasama po namin kayo sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Salamat po Panginoon at pinapanalangin ko po na patuloy niyong pagpalain ng bawat guro, bawat isa po na kung saan nagbibigay ng kanilang panahon, patuloy na nagpapatuloy sa buhay sa kabila ng mga sitwasyon na aming pong nararanasan. Tunay nga Panginoon na sa araw na ito, ingatan niyo po ang bawat isa at iniiwan na po namin sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Pagpalain po tayong lahat. Maraming pong salamat. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Sadyang nakagising ng isipan mga katotohanan na iyong sinambit. Kailanman, anuman ang mangyari sa atin ay huwag natin kalimutan na magpasalamat sa Panginoon. Sa pagkakataong ito, narito po si Ginang Rosa Pacaige upang magbahagi din ng kanyang refleksyon. Isang magandang umaga po sa lahat. Sana po ay malinaw po na naririnig ang aking boses sa umagang ito. Tanging sa Panginoon po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa kanyang salita, sa ginawa niyang instrumento upang makapagbahagi ng sa kanyang salita, ng kanyang mensahe. Salamat po, Pastor Lionel.
nais pong ipaalala sa atin ng Panginoon sa kanyang salita mula sa 1 Thessalonians 5:18 ang palagi pong maging mapagpasalamat sa lahat ng panahon at yugto ng ating buhay. Kung tayo man po ay dumaranas ng mga pagsubok, mga hamon sa buhay, may sakit man tayo o karamdaman sa kasalukuyan o ang ating mga mahal sa buhay, mayroon po man tayong mga conflicts or problema sa pera, sa trabaho o sa relasyon, itinuturo po ng Panginoon, ng ating Diyos, na magkaroon pa rin tayo ng pusong mapagpasalamat sa gitna ng mga, kumbaga sa gitna ng mga problema na ating kinaharap. Madali pong sabihin, siguro it's easy said than done para po sa iba, pero para po sa Panginoon walang imposible. Kaya yung pong paghingi natin sa Kanya ng tulong sa lahat ng oras, sa pananalangin, ay sa harap ng mga may hirap na sitwasyon, ay talagang naroroon po ang presensya ng Panginoon. Hindi naman po nawawala ang Panginoon sa ating buhay. Mas madali po kasi sa atin na maging mapagpasalamat or makita yung, kumbaga, yung maging thankful kapag yung mga panahon na nagkakaroon tayo ng achievements, nakukuha natin yung mga bagay na gusto natin dito sa mundo, na mas nakikita natin, mas palagi tayong napapasambit ng thank you Lord. Pero pag dumanas na tayo o nandun na tayo sa oras na ang hirap-hirap na, may mga problema na dumadating, kumbaga na-overshadow po or na-overlook po ng mga problemang yon, yung pagiging thankful natin or grateful kay Lord. Halimbawa po, mas nangingibabaw yung madalas tayo nagrereklamo. Ang hirap-hirap naman ito, Lord, hindi ko na kaya, ganyan, ang sakit-sakit na. Madalas nagiging magagalitin tayo o kaya naman po ay naiinis tayo madalas. So naisasantabi po natin yung magpasalamat kay Lord every time. Bakit ba to nangyayari? Hindi natin nakikita agad yung purpose niya, yung kanyang dahilan sa mga nangyayari sa buhay natin. So nais ko pong i-share sa inyo yung personal experience ko recently lang po. Bago pa man po sumapit yung Christmas, ito pong New Year, itong 2021, talagang dumaan po yung family namin sa matinding challenge. Isa sa pinakamatinding challenges po nang ma-stroke po ang aking mother, and maging critical po yung condition niya yung mga unang linggo ng kanyang pagkaka-stroke. So napakahirap po na sitwasyon na yun. Sa bawat araw na dumadaan, talagang si Lord lang po talaga yung kinapitan namin, and patuloy na kinakapitan at patuloy na nilalapitan. Maraming bagay po na patuloy ko rin pong pinagpapasalamat kahit na po napakahirap ng sitwasyon namin, na ganun nga po yung kalagayan ng mahal mo sa buhay, especially your parent. Pero yung mga panahon na yun, pinakita ni Lord na kahit ang sakit-sakit, na mahirap na nasa ganung kalagayan yung magulang mo, ang hirap nung saan ka kukuha ng lakas o ng provision, saka mga kailangang gastusin sa ospital, mga gamot. Pero nandun pa rin yung blessings ni Lord kasi hindi niya kami talaga pinabayaan. I thank God every day na lumilipas, na every morning nga po, sabi nga po ni Pastor, is a blessing, na every morning gigising kami. Actually, di naman po kami masyadong nakakatulog, na okay si mother, nagre-respond po siya sa mga treatments niya, sa mga gamot niya. Thankful ako every moment na may mag-message sa akin, sa amin, na kamusta ka na, we're praying for your mother. Every time na magpo-post ako sa Facebook, may mga nagre-respond na we're praying for your mother. So yung mga ganong bagay ay talagang napakalaking bagay na sa amin, mga dapat na ipagpasalamat kay Lord kahit na nasa ganong sitwasyon kami, na yun dumating yung point na sinabihan kami ng doctor na for operation si mother kasi nga it's parang malaki na yung pamamaga niya sa utak. But then again, right after na sinabi ng doctor yun, we really prayed. We ask for prayers, kung ano man po yung kalooban ni Lord, na binigay na namin kay Lord, yung ganung sitwasyon. And we really thank God na after nung 4th CT scan po ni mother,
ilang days pa po ang lumipas, the doctor said na non-operative na po si mother. Na nakita nila na hindi naman po nawala yung pagiging stroke, but then yung urgency nung pag-oopera sa kanya is hindi na po naituloy dahil nga po talagang sa kabutihan ni Lord na alam namin may purpose pa sa blessing na binigay ni Lord. Kaya sobrang thankful kami nung mga araw na yon, and yung mga lumipas pa, syempre nasa ospital for a month and 2 days po. Nasa ospital ang mother ko, and sa aming magkakapatid, sa pamilya namin, talagang napakahirap po no na harapin no yung mga sakripisyo, pero beyond that, nandun talaga yung pagiging grateful and thankful namin kay Lord kasi patuloy na hinihil niya, patuloy na pinagagaling niya, nakakasama namin si mother every day. So it was just really amazing na kung paano kumilos si Lord sa buhay namin gamit tong challenge na to, gamit itong pagsubok na ito na pinakita niya sa amin, tinuturo niya sa amin kung gaano kahalaga, how valuable it is to spend more time with your family. 'Di ba? Parang it's easy said na spend more time with your family during this pandemic kasi mas marami kayong time together sa bahay, pero yung essence na talagang paano mo siya spend o paano mo siya gamitin, or paano kayo mag-spend ng time with your family? Is it nandun po ba talaga yung quality time? No, ito pong mga panahon na ito talagang pinarealize sa amin ni Lord na you give time with your family, especially your parents na growing old na talaga, and syempre kailangan talagang nandun yung pag-aalaga. And pinarealize niyo rin po sa amin na ang daming nagmamahal sa amin, lalo na kay mama. All this time kasi parang nagiging self-centered ako, o parang ako lang nagmamahal kay mama, ganyan. But eventually itong challenge na to, it opened my eyes na sobrang thankful kami kay Lord na ang daming blessings, ang daming nagmamahal sa amin, sa pamilya namin, lalo na sa mother ko. And of course, habang itong challenge na to, itong mga panahon na to, I'm thankful to God because pinaalalahanan niya kami na habang may oras pa, as a child of God, makapag-share ng gospel sa family mo, hindi lang sa mother ko, hindi lang sa father ko, kundi sa mga kapatid ko na rin, na magamit ko tong oras nito na makapagbahagi sa kanila ng salita ni God, no, kumbaga mailapit sila kay Lord, yung relationship nila, no, talagang nandito makikita natin yung power ni Lord, yung how great He is and how sovereign He is, na talagang He takes control of everything, na may mga bagay na hindi tayo makontrol sa buhay natin because siya lang talaga yung makakapag-control na, and He has greater plans para sa buhay ng bawat isa, and nakita namin yun, and I'm just so thankful kahit na ang sakit nung pinagdaanan namin and patuloy pa rin namin pinagdadaanan ngayon. But I'm thankful to God na nandun yung pagmamahal niya sa amin, nandun yung guidance niya sa amin, and lahat ng blessings, hindi lang sa malalaking bagay, hindi lang sa financial assistance, kundi yung mga tao na talagang pinadadama sa amin, sa mga prayers, sa mga pangungumusta lang, malaking bagay na po yun. And I'm just so grateful sa lahat ng mga pinagdadaanan namin dahil ramdam ko and alam ko na lumalalim yung relationship namin kay Lord at mas nagiging matibay yung faith namin sa Kanya. Hindi lang kasi sa mga bagay na answered prayers, kundi yung mga prayers na patuloy na pinagpe-pray pa rin kay Lord, no, in His time, in His perfect time na ibibigay niya. Kumbaga, yung perfect time ni Lord, hindi yung time natin, hindi sa timeline natin eh. Kumbaga, may mga plano tayo sa buhay natin, paano natin spend yung buhay natin, but kailangan ma-realize din natin ano yung plano ni Lord para sa atin. Kaya yun nga po, we have to always be thankful to God in everything na nangyayari sa buhay natin. Not to be sarcastic like what Pastor Lionel said, but it's more of makita natin kung ano yung will ni Lord para sa atin. May mga small things na kailangan natin pagpasalamat sa Kanya. And with that po, ayos ko pong iiwan sa inyo isa pa pong salita ni Lord from Psalms 9:1. Sabi po doon, I will give thanks to you, Lord, with all my heart, and I will tell all of your wonderful deeds. Hindi po lang sa
tagumpay na susukat yung pagiging mapagpasalamat natin, kundi sa lahat ng oras ng buhay natin. Nandun yung presence ni Lord, and kailangan natin every day, every moment of our lives to be thankful because we owe everything to God. Sa Kanya po galing lahat, kung anong meron tayo, kung ano man ang pinagdadaanan natin. It's something na may purpose lahat. May purpose lahat kay Lord. So yun lang po, maraming salamat po, and to God be all the glory, all praises and honor to God. Thank you po. Good morning po. Maraming salamat Ginang Pakaiges, pagbabahagi ng iyong kwento at refleksyon na tunay ngang mapupulutan ng inspirasyon na patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Sa puntong po ito, inaanyayahan ko po kung sino man po ang naririto na gusto mag-open up o mag-share ng kanyang refleksyon. Feel free to unmute your mic po. Okay, so mukha pong wala. So, hindi talaga matatawaran ang pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat, lalo na sa ating kasalukuyang dagok na kinakaharap. Pakinggan ang isang awitin na Give Thanks with a Thankful Heart.
Sa bahagi ito, narito po si Ginang Angelica Pua para sa ating pangwakas na panalangin na susundan ng Orasyo Imperata at ang pangwakas na awit na Thank You, Lord. Tayo po ay sandaling tumahimik at damhin ang presensya ng Panginoon. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, sa iyo po ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ikinagkaloob mo sa aming lahat at napagtipon-tipon niyo po kami upang makarinig ng inyong salita sa pamamagitan nga po ni Pastor Lionel. Nawa lahat po ng aming napakinggan ay baunin ng bawat isa sa amin at isabuhay ang mga ito ng naaayon sa iyo. Gabayan mo po kami, gawin niyo po kami instrumento upang maibahagi naman namin sa iba ang aming mga natutunan ngayon. Batid po namin kami ay makasalanan, ngunit maraming salamat po sa inyong pagpapatawad. Sa magaganda at masasakit na pangyayari sa aming buhay, salamat po dahil kami ay nagiging mas matatag at ang will niyo pa rin po ang susunod. Salamat po sa mga taong ibinigay niyo sa amin. Sila po ang dahilan kung bakit po kami ay nagpapatuloy pa rin sa buhay. Salamat po sa walang hanggang biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin. At salamat at narito pa rin po kami sa kabila ng kinakaharap na pandemya. Salamat po sa gabay, sa proteksyon at sa kalakasan. Salamat po kay Pastor at sa kanyang pagbibigay ng salita ng Diyos. Talaga pong napukaw ang aming mga damdamin at natuto kaming mas pahalagahan ang bawat isa at mas magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Salamat po sa ibinigay niyong buhay higit sa lahat. Tunay nga pong napakarami namin dapat ipagpasalamat o Panginoon. Ang lahat ng ito po ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito, gayon din, upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen.
There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Just want to thank you. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you. Oh, we thank you, Lord. Lift your voice. Thank you, Lord. For all you've done in our lives, we want to say thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we do. Oh, we want to say thank you, Lord. Yes, thank you, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Oh, thank you, Lord. Yes, I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you,
Sa puntong ito, nais ko pong pasalamatan ang mga guro ng English Department sa likod ng gawaing ito ngayong umaga. Ginang Christine Panaglima, pambungad na panalangin, Pastor Lionel Nuque para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, Ma'am Rosa Pakaige para sa pagninilay ng salita ng Panginoon o kaya sa kanyang refleksyon, Ginang Angelica Pua para sa pangwakas na panalangin, Ginang Carla Sarina Labaw para sa gawaing pang-technical at paglalapat ng musika, ang inyong pong lingkod, Ginoong Jomar E. Gregorio, facilitator, at sa pangunguna ng aming butihing punong guro, Ginoong Roy Enrea. Pagnilayan at isabuhay nawa natin ang salita ng ating Panginoon, patuloy po tayong magkapit-bisig, magtiwala at manalangin, sapagkat dahil sa Diyos Ama, yakang-yaka ang lahat. At huwag kakalimutan na magpasalamat lagi sa Panginoon. Sa puntong po ito, tinatawagan po namin ang ina ng ating distrito, si Dr. Editha Birana, para sa mga anunsyo o kung may paalala man po. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa ating tagapagdaloy. Ganon din sa Sir Jomar, ganon din sa iba pang nagbahagi. No, lalong-lalo na po sa ating butihing pastor, Pastor Lionel. Thank you so much for being with us today. I hope we will be having another session with you in the near future. Thank you so much, Pastor. And of course, maraming salamat sa Ibayu Integrated National High School sa pamumuno po ni Dr. Roy Rea. Maraming salamat. Napakasarap kasi talagang pakinggan yung salamat. Munti man itong bagay o napakaliting bagay, napakasarap pakinggan pag may nagbibigay sa iyo ng pasalamat, no? Kaya nga lagi nating isa sa puso, no, to be grateful and to pray not just for ourselves but for others. Let's pray for one another and for others also. So meron akong panalangin dito na ginawa, no? Dear Lord, no, you are the source of our strength and our life. You are our provider and our everything. Thank you for this new beautiful day. Thank you for the beautiful things around us, for the plants and animals that abound, for friends and our family, our loved ones, our co-workers. We thank you for our job. There are so many who lost their job during this pandemic. But we teachers, we thank you, Lord. And also we thank you for our good health. We also thank you for the hurdles and all the obstacles na ipinapakita at ibinibigay mo po sa amin. They are blessings in disguise. You give us reason to rejoice today because sabi nga ni Pastor kanina, every gising is a blessing. And to know that you will always make us smile with your blessings and miracles. Lord, we ask that you make us a better person than we were yesterday. Guide us and lead us the way, and we will follow you wherever you will lead us until the end. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, no, siguro another part of our morning prayer. Ini-encourage ko ang lahat to interact with whoever is speaking or is talking during our morning devotion through yung ating marami tayong anong tawag dito, Sir Jomar, icons ba ang tawag diyan? Merong raised hand or di kaya I hope wag na lang yung raised hand during yung Bible verse reading, but I would say na they can interact, they can say amen, they can say dito yung tatlong dot ang tawag diyan, Yes Sir po. Jomar. Tapos meron pong dyan in-call messages that they can just simply type po, ma'am. Yes, okay. So I encourage all of us, no, all of you, my dear fellow educators, to interact para naman nakikita, lalo na pagka si mga pastor or kahit tayong mga guro ang nagsasalita na, kasi minsan nagtataka na, nahulog ba ako?
nalaglag ba ako? May nakikinig pa ba sa akin? Parang gano'n, no? So to assure them, whoever are speaking, yung intertech, yung amen, just a simple amen, or especially when teachers are relating whatever experience related to the verse that pinagninilayan natin ngayong araw na to. And it's good to know na somebody is blessed, somebody is touched, someone is affected by this experience, and in the process being blessed by that experience of others. Hindi man kailangan na-experience natin yon. Yung experience ng iba, pagka nakaka-relate tayo or narinig natin, nabibless din tayo. Salamat tayo, hindi sa atin nangyari. And pwede tayo, pangalawa ay you can request for prayers during the opening and the closing. Like for example, kapag kagaya ng nanay ni mother ni Ma'am Rosa, pwede nating intention, ano yung prayer intention natin during the opening and the closing prayer. So we can include those, no? Yung mga may magte-take ng exam, board exam, those who are going for an interview, yung anak nyo, yung kapatid nyo, yung apo nyo, may sipon or something like that. You can also request, no, for prayers. Yun lang po, at tulad ng madalas sabihin, no, keep safe, follow health protocols, at mamaya nga magmi-meet kami ng mga school heads, ay arm yourselves, no? Yung ika nga ay susunod tayo sa protocol. Magandang umaga sa ating lahat, and God bless us all. Thank you so much and good morning. Thank you, Ma'am Rana. Sa muli, maraming salamat po. This concludes our morning devotion sa umagang po ito. So everyone, muli po, maraming salamat. Purihin natin ang Panginoon at stay safe po para sa ating lahat. Salamat po. Salamat po. Thank you so much. Good morning po. Thank you po. God bless po. Thank you.